So, okay, good morning po. Welcome sa ating fiber cable and internet guides and tips. Morning po, good morning. Bali, ngayon po is ipapakita natin kung paano mag-OTDR. Dahil nag-setup po tayo ng 144, so para makasigurado po tayo na walang trouble ito, kapag inactivate, susukatin po natin yan per port. Yan. Kung tatagos po dun sa designated na sukat na dapat nating makuha. Ang dapat po nating makuha is almost 4 km. Kasi isang rolyo po yan, isang spool. So, dapat 4 km po yan. So, pasok po natin tong SC to FC. Yan. Salpak natin. Yun po is blue buffer, blue fiber. So, set up natin itong OTDR. OTDR po, yan, makikita na natin yung meaning dyan. Optical Time Domain Reflectometer. So, dito po is naka 12 km. So, pwede po natin tong ibaba ng 6 km dahil 4 km lang naman yung ating dapat masukat. Pwede na po yun. Sa pulse width natin, pwede na po yan yung 50. Ayan. Tapos, wavelength po natin is 1550. Okay, so start po natin. So, 15 seconds po ito. Tulad nun. Mukhang hindi maganda po yung kinalabasan. Ayun, may putol na po agad. Napakasaklap. Bagong-bago po yung fiber. Pero hindi po kaagad tumagos. Napaka-pangit po, ano? So, ang nasukat lang po natin is 454 sa blue. Meters? Sulat mo yan. Patuloy. Ay, oo pala. Ito, maganda lang silok natin yan. Ay, oo nga pala. Dito natin na. Oo nga po pala. Sorry. Sorry guys, sorry. Bali. Ayun po pala yung dapat masukat na 4 km. Yan. Bali, ito po pala is almost 454 dahil nandun lang po pala sa highway yung aming dating head-in. So, dun lang po kami magdudugtong. So, mula dito po sa bagong head-in at saka dun sa highway is almost 400. So, tama lang po yun. Sorry po Sensya na. So, second po ulit, which is orange fiber. So, i-test po ulit natin. Same pa rin po ang settings. Start lang ulit natin. Pag nagsusukat po tayo, mas maganda po yung mas mahaba po yung length nung nakaset natin kaysa dun sa susukatan natin. Dahil lalabas po talaga dun yung hinahanap natin na putol. Sensya na po at medyo may sipon. Sisingot-singot tayo. Tayo ba? Yan. So, tama po ulit. 454. Yan. So, paulit-ulit lang yan guys. Hanggang sa makompleto natin ito. Yan. Bababa. Marami po pero kailangan po kasi para pagka inactivate natin siya, alam na natin agad kung may problema o wala. Yan. Para hindi po on the spot nagto-trouble. Yan. Dito naman po sa OTDR natin is po pwede nating makita itong pinaka-history ng ating pagkakasukat. So, ibig po sabihin, pagka ganyan, 454 at 454, wala po tayong naging problema. Wala tayong medyo malaking losses
Kung makikita nyo yung losses niya is dun sa 0.069 lamang. Yan. Usually po kasi kung mayroong putol ito, yung 454 na yon magkakaroon pa po ng sukat dito sa pinakagitna niya. At magkakaroon po ng microbend na sign dito. Bababa po ulit yung 454. So, tanggalin lang po natin. So, lipat ulit natin ng tray. Ay, ng port. So, green buffer na po. Green fiber na po ito. So, test lang natin ulit. So, yun. Mukhang pareho lang ulit. Mapapansin nyo naman po dun sa graph niya kung iisa lang yung nasusukat niya. So, ganyan din po yung kanina. Hindi po umaalis. Yun. 454 pa rin. So, wala pong pagbabago. So, yun lamang po. Salamat. Please like and subscribe po sa ating YouTube channel, Dave Dileg TV, Fiber Cable and Internet Guides and Tips. Maraming salamat po.